31、30...李不四，哇！1 bilyon! Kuya Guard, gusto kong makipag-usap. Halika. Ang aking pulang tanda! Saan ako ngayon? Kayong dalawa ba ang reyna ng loto? Ano ang reyna ng loto? Ako ang iyong lola ng angkan. Bagong nanalo ng 1 bilyon. Kumusta ang pakiramdam? Ay. Wag na lang. Nanalo ng bilyon. Pero patay na. Ano pa magagawa? Paano kung sabihin ko na hindi ka papatay? Ano ibig sabihin? Anak, yung 1 bilyon, tipak lang ng yelo. Yaman ko, di mo maisip. Ngunit, sa sobrang yaman, nawala ang isip. May panganib, kaya pinabalik ka dito. Gusto kong sa loob ng 1 buwan, ubusin mo lahat ng yaman ng De La Cruz. Kung hindi, hindi lang ang iyong paglalakbay ang matatapos, patyang ikaw sa totoong buhay, hindi na magigising muli. Paglalakbay? Anong paglalakbay? Linawin mo. Anak ng aliping! Ang lakas ng loob mong hubarin ako! Umasa kang mamatay! Ang puwersa ay magkabaliktaran. Masakit talaga. Hindi ako nananaginip. Oh, baka ako lang anak ng alipin na nag-aalaga ng kabayo. Paano ko ubusin ng yaman? Hindi mo ba ako pinababalik? Walang hiya! Nalululod ka ba? Alam mo, ang kamahalan ay naglilibot dadaan sa De La Cruz. Huwag kang magulo mayon! Bitbitin niyo siya! Paparating na si kamahalan. Kung murahin ko siya, paglapastangan sa hari, pwedeng ipasara ang bahay. Isara ang bahay? E di, pwede na akong umuwi? Mapapahamak ka! Anong hinihintay? Latya na! Magtangkaman silang lumusob, sisiguraduhin kong busog silang umuwi. Walang respeto sa akin! Patayin kita! Parang ibang tao na si Andres. Agad yung hulihin! Ngunit, Puno, malapit na si kamahalan. Ano? Mabilis naman. Gusto kong sa loob ng 1 buwan, ubusin mo ang lahat ng yaman ng pamilyang De La Cruz. Abangan nyo kung paano ko murahin ang hayop na hari. Paparating si kamahalan! Si Antonio de la Cruz. Nagbibigay-pugay sa kamahalan. Magtayo kayo. Salamat, kamahalan. Grabe! Siya ba ang diyosa ng paraiso? Sana, bago ako umuwi, matikman ko si Prinsesa Regina. Ang bansa ay nahihirapan. Kailangan ng matatalino. Naglakbay ako dito para hanapin kayong lahat. Mayroon bang matatalino dito? Kayo. Hayop na hari, matagal ko nang gustong murahin ka. Walang takot! Ano raw? Sinabi ko, kung hindi kita murahin hanggang magdumi, sabihin nating malinis ka. Walang galang! Ang tapang mong insultuhin si kamahalan! Patayin kita! Don Ramon, hintay. Gusto ko marinig kung anong sasabihin niya. Ikaw, hari na aso, pakinggan mo ng mabuti. Una, ikaw ay walang kakayahan. Sa timog, walang makain ang mga tao. Pinagpatuloy mo pa ang pagbisita. Alam mo ba ang mga tao ay hindi na makaligtas? Pinapatay pa ang mga sanggol. Ano? Pinapatay ang mga sanggol? Pangalawa, ikaw ay malabis sa babae. Walang gawa sa bansa, naghahanap pa ng babae. Gusto mo lang magpakasal araw-araw. Hindi mo iniisip ang hirap ng tao. Pangatlo, ikaw ay kahihiyan ng angkan. Nawala ang lupain, walang kakayahan. Sumilas ka! Ang paglapasangan sa hari ay parusang ipasara ang pamilya. Hagad ninyong ipasara ang pamilyang De La Cruz. Ang iba ay natatago. Ako, sinumpa ko agad ang hari.
Masarap sa pakiramdam. Ipasara ang pamilya. Ang tapang mong insultuhin si kamahalan. Kahit kayo ang pinakamayaman, hindi lang ipasara ang pamilya ang makapagpapatahimik. Ganyan ba ang nakasulat sa batas? Ang batas, kayang baguhin ng tagapayo. Patay ka na! Niligtas ako ng Diyosa. Baka may gusto siya sa akin. Don Ramon, wala pang sinasabi si kamahalan. Babaguhin mo na ang batas? Tama si Regina, Don Ramon. Hindi mababago ang batas. Lumalakas ang ulo mo. Nagalit lang po ako. Patawarin po ako ni kamahalan. Nilapastangan niya ako. Ako ang maghuhusga sa kanya. Sundalo! Bitbitin siya! Gusto kong makita kung saan mo kinuha ang tapang. Sunod o sunura! Amateur na hari, kung gusto mong buhusan, gawin mo na! Si Ginong Andres ay nagbibiro. Anong problema ng hari? Ang klaka ay sulat ng dating hari. Palagi kong sinusunod ito. Simula nang maging hari, hindi ako nagpahinga. Kung hindi dahil sa iyong pagsasalita, baka hindi ko pa nalalaman gaano ako nabigo. Ano? Anong sinabi ko? Gusto ko lang buhusan ang bahay nila! Ginong Andres. Alam mo ba simula nang maging hari, ang lahat ng opisyal ay mga sunod-sunuran lamang. Ikaw lang ang may lakas ng loob. Nakilala ko ang isang matapat na lingkod. Salamat, Ginong Andres. Kamahalan, seryoso kang magpasalamat? Kung gusto mong magpasalamat, buhusan mo na ang pamilyang De La Cruz? Matapos buhusan, magkakauwi na ako! Si Ginong Andres kahit anak labas, mas masaya kaysa sa mga taong walang tahanan. Gusto mong buhusan ang pamilyang De La Cruz. Sa tingin ko, alam mo si Antonio ay mapang-api sa tao, kaya gusto mong buhusan ang De La Cruz. Tama ba? Ang lakas ng imahinasyon niya! Baka si Hari ay... Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na mapabayaan ang iyong talento. Kaya hindi ko buhusan ng De La Cruz, kundi ipapatalsik si Antonio. Gawin kang puno ng De La Cruz at pamunuan ang pinakamayaman. Kamahalan! Hindi ko sinasabing ganoon. Gusto ko nang sabihin. Ginong Andres, hindi dito ang layunin mo. Gusto mong ipahayag ang saloobin ng tao. Pinapayagan kita. Gagawin kitang pinakamayaman sa buong bansa. Diyos ko. Ang payo mo ngayon ay napakahalaga. Pwede ka nang umuwi. Ipapadala ko na lang ang utos ng hari mamaya. Di nagtagumpay. Naging puno pa. Sabi ni Lola, 1 buwan lang ang oras. Ano ang gagawin ko? Ah, tama! Kung ako ang puno, ibig sabihin, pwede akong gumastos ng marami. Pinapadala ako ni kamahalan. Sa libo-libong biktima, di kakayanin ang pamilyang De La Cruz. Narinig niyo na po ba ang hiyas ng dalaga? Ang tinatawag na hiyas ng dalaga ay ang dila ng dalaga na ginagamit bilang papel. Maraming nagsasabi gamot sa sakit ng tiyan. Magaling! Ikaw talaga, puno ng De La Cruz. Naway, tanggapin ni Don Ramon. Tanggapin ko na lang. Opo, kung ang mga lupang ng mga alipin sa silangang kabundukan ay mapasa amin. Walang problema. Madaling gawin. Bukas, ipapadala ko ang hukbo. Okupar mo na. Kung ganyan, ang ani ng pamilyang De La Cruz ay magdodoble ngayong taon. Putang ina! Ako dito gumastos ng pera. Ikaw naman kumikita. Kayo talagang mga basura. Andres? Di ka pinatay ni kamahalan? Patayin? Hindi lang ako hindi pinatay. Pinatanggal ka pa ni kamahalan. Ako na ngayon ang puno ng De La Cruz. Ang pera ng De La Cruz, gugustuhin kong gastusin para wala kang makuha. Nilapastangan mo ang hari. Gusto mo pang maging puno ng De La Cruz? Katatawanan. Katatawanan talaga. Ano kalokohan ang sinasabi mo? Walang utang na loob. Sa tingin ko, nagtakas ka sa kulungan ng hari. Mga tao, bitbitin ninyo itong walang utang na loob. Putulin at ipakain sa aso. Walang kalam! Prinsesa Regina,
Bakit po kayo narito? Kailangan ko bang ipaalam sa inyo? Kayo ang dapat na mag-alala sa mga tao, pero kayo ay nagluluxury dito. Pinakamayaman sa timog, ganito ba kayo mang-api ng tao? Don Ramon, gusto mo ring mang-api ng tao? Ako, walang lakas ng loob. Hamileon de la Cruz. Sa ngalan ng langit, utos ng hari. Sa panahon ni Antonio ay nagkasala, pinababa bilang alipin. Si Andres de la Cruz ang magiging puno ng angkan. Ako po'y tumanggap. Una, para sa paglabag mo sa puno ng angkan. Pangalawa, para sa paglabag mo sa utos. Pangatlo, para sa paglapastangan mo sa akin. Sapat na. Napatay mo na siya. Wala nang galit. Sumama ka sa akin. May tatanong ako sa'yo tungkol sa lupang ipinagbili. Alis! Puy, pabe. Abusado dahil ikaw ay prinsesa. Don Ramon, niloko ni Andres si Kamahalan. Tulungan mo ako ibalik ang aking posisyon. Tulungan ako mabawi ang posisyon ko. Walang kwenta. Ang pagbisita ni Kamahalan ay para pigilan ang pang-aagaw ng lupa. Si Andres ay nagmayabang kay Kamahalan, kaya siya naging paborito At naging puno ng pamilyang de la Cruz. Anong ibig mong sabihin, Don Ramon? Ang makakaya lamang niya ay bilhin ang mga lupa. Kaya't samantalahin natin na hindi pa alam ng mga mayaman na natalo ka na. Tayo'y magsama-sama para hindi niya magawa ang plano niya. Andres, gusto ni Kamahalan itanong tungkol sa pang-aagaw ng lupa sa timog. Pang-agaw ng lupa lang yan. Madali lang yan. Totoo. Oo naman. Andres. Prinsesa Regina, balik na rin naman ako sa modernong panahon. Kung hindi pa ako maglalandi, masyado ako malulugi. Tsaka, kung magalit si Prinsesa Regina at ipasara ang De la Cruz, tapos na ang problema ko. Hindi ako marunong uminom. Nalasing lang ako. Ngunit, Andres, ang malinis na ulap ay nangangailangan ng katulad mong lingkod. Pwede mo bang ipangako? Gusto mong ipangako ko? Kailangan mong magbayad. Prinsesa, pwede bang bigyan mo ko ng reward? Andres, anong gagawin mo? Prinsesa, hindi mo alam? Andres, papatayin kita! Prinsesa, papatay mo sa akin. Handa ka bang mawalan ng akin? Niloko si Prinsesa Regina ang makakabalik sa modernong panahon. Masaya na masaya ako. Kung hindi, ibibigay ko sa iyong lahat ng ari-arian ng De la Cruz. Ang Arya ng De la Cruz? Masyado madali para sa'yo. Sumama ka sa akin sa hari. Kung hindi mo maisip na yon, ang solusyon sa pagkumpol ng lupa sa timog, ipapatay kita kay Kamahalan. Uy, Chinong Andres, Regina, anito? Kamahalan, si Andres ay nakaisip na ng solusyon sa pagkumpol ng lupa sa timog. Andres, totoo ba ang sinabi ni Regina? Ako. Sabi ni Andres, kung hindi niya maisip ang solusyon na yon, haharap siya sa parusang kamatayan. Regina, hindi naman. Kahit walang solusyon, hindi naman kailangang mamatay. Andres, since you have a solution, why didn't you come to me first instead of going to Regina? Kung gusto mo si Regina, pwede ako magsalita para sa'yo. Ang aking kapatid na ito ay medyo matapang. Takot lang na hindi mo kayanin. Sabihin mo na ang iyong solusyon! Tanghina, totoo bang papatayin ako ng babaeng ito? Sa tingin niya ba ay sigurado mamatay ako? Ang solusyon ay simple lang. Yung mga lupa nasa kamay ng mga mayayaman. Ang solusyon ay 6 na salita. Aring, na salita? Bugbugin ang mayayaman! Hatiin ang lupa! Kahit ako ay hindi pwedeng lumabag sa batas at basta-basta lang pahirapan ang mga mayayaman. Kamahalan,
Hindi nyo na kailangang gumawa. Ako na ang magpapatong ng kanilang lupain. Paano mo gagawin? Dalawang salita, gastos. Kung mamahalin lang, bilhin ang lupain ng mga mayayaman, bilhin natin. Tapos, ipamahagi sa magsasaka. Tapos na? Ano? Ngunit ang lupain ng Timog ay malawak. Kahit ang pamilyang De La Cruz, mapapahamak din. Gusto ko nang ubusin ang pera ng De La Cruz. Ang pera ng De La Cruz. Walang gustong tanggapin? Gusto kong magawa ng kabutihan. Andres, hindi ko akalain na handa kang magsakripisyo. Ikaw ay huwaran ng bayan. Ngunit kung ganyan, tataasan ng presyo ang lupain, masyado kang Gusto ko lang ang katahimikan ng bayan. Ikaw ay mabait. Magulo ang panahong ito. Si Antonio at Don Ramon ay masasamang tao. Baka sa likod may balak silang sirain ako. Umuwi na lang ako sa modernong panahon. Sayang lang si Prinsesa Regina. Bago ako umuwi, kailangan kong... Nandito na ang tagapamahala ng pananalapi! Tagapamahala ng pananalapi? Habang pinag-uusapan, nandito na. Kamahalan, ako ang nagpatawag sa kanya. Pumasok ka. Magandang araw, Kamahalan, Prinsesa Regina. Hindi ko akalain na ang tagapamahala ng pera ng De La Cruz ay ganyan kaganda. Akala ko matanda na siya. Si Antonio ay mayabang man, ngunit napangalaga niya ang yaman. Ngunit si Andres, bagong puno agad na gustong magbigay. Hindi, kailangan kong suportahan siya. Puno, hindi ako sumasang-ayon sa pagbili ng lupain. Bakit? Bumili ng maraming lupa ng sabay-sabay? Kahit na ang pamilyang De La Cruz, mapapahina rin. Ang lahat ng henerasyon ng pamilyang Chan ay tagapamahala ng pananalapi ng pamilyang De La Cruz. Kailan babagsak ang pamilyang De La Cruz? Kung magwawadas ka lang, tatagal lang ang 3 taon. Patay! Lola ng angkan, 1 buwan lang ang binigay. Kung 3 taon, maraming beses na akong patay. Gino Maria, ang ginagawa mo, sobra na ang iyong ginagawa. Gumawa na lang tayo ng ibang paraan. Ako ang puno. Ako ang masusunod. Bibili ako ng lupa at babayaran ko ang utang. Wala lang ang sinabi ko. Kung ganyan lang ang iyong gawain, ang pamilyang De La Cruz ay hindi tatagal ng isa. Bigyan pa ng regalong pang-idolo ang mga tao. Ginong Andres, ano ang regalong pang-idolo? Ang regalong pang-idolo Ay para sa pinakamalaking donasyon! Kamahalan, kailangan nating magmadali. Pupuntahan ko na ang mga mayamang may-ari ng lupa sa Timog para bilhin ang lupa para sa mga tao. Alis na. Hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Siya ay isang bayani. Kamahalan, talaga bang mabuti si Andres? Regina, hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Ngunit hindi rin ako bobo. Alam ko na ang kanyang intensyon. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba, Regina, sa bagong batas, ang nagbenta ng lupa sa 30% markup ay nag-aabala sa merkado, mapaparusahan at hahatulan ng 50 latigo. Paano kung 70%? Siya ay nag-aabala sa lupa at ari-arian. Hatulan ng 8 latigo. 100% marka pataas. Ilegal na kita. Bitayin agad. Kaya. Ang pagbili ni Andres ay para sa mga don bigyan ng kasalanan para may dahilan akong pagsamantalahan sila. He's a genius. Si Andres ay talagang henyo. Isang henyo, tutulong ako sa kanya. Maghanda ng papel. Gagawa ako ng utos laban sa mga don. Sila, ang sinabi ko, naintindihan ninyo ba? Don Ramon, huwag mag-alala. Si Andres hindi makakakuha ng lupa sa atin. Tama! Kahit si Kamahalan, kailangan ng dahilan para pagsamantalahan tayo. Paano pa siya? Simpleng negosyante lang. Sino? Nagsabi na simpleng negosyante lang ako. Ako si Andres, ang pinakamayaman. Lupa ninyo, gusto kong bilhin lahat. Puno de la Cruz, totoo po ba ang sinabi ninyo? Sa tingin ninyo, nagsisinungaling nang ako? Magpresyo, walang limitasyon. Magpresyo na malaya. Andres, ginagamit mo ang pera ng De La Cruz para magpanggap dito. Di mo pa sinabi. Nakalimutan ko. Ako na ngayon ang puno ng De La Cruz. Siya lang naman ay isang alipin ng De La Cruz. Walang karapatan magsalita. Ikaw! Kung gusto ninyo makipagnegosyo, hanapin ninyo ako! Puno de la Cruz, may 1,000 ektaryang lupang abo. Kung magbibigay ka ng 3,000 tael, ibebenta ko. Sumusunod naman ang mga may lupa. Puno, kilala ko siya.
Ang lupang abo niya ay 1,000 tael lang. Sino ang nagsabi na pwedeng magpresyo? Bakit? Puno de la Cruz, di mo magawa ang simpleng bagay at susunod sa tagapamahala na pananalapi. Walang kwenta! Sino nagsabi na di ako ang may hawak? Ganito, 4,000 tael. Ano? Andres, nalunod ka ba? Nalunod ka ba? 4,000 tael para sa lupang abo. Puno de la Cruz, dapat panindigan mo ang sinabi mo. Puno de la Cruz, dapat tuparin mo ang sinabi mo. Siyempre, tapos na ang usapan, deal! Puno de la Cruz, hindi lang may 1,000 hektaryang lupang buhangin, may 1,000 hektaryang lupang mataba pa. Bigyan mo ako ng 100,000 o kaya 80,000 lang. Kahit 70,000 ay pwede na. Ayoko ng hindi tapat. 100,000 na lang. Deal! Puno de la Cruz, may 1,000 hektaryang lupang mataba ako. Sunod-sunod lang. Meron lahat. Mayroon ako. Meron pa ako. Bibili ako lahat. Deal! Puno ng angkan, masyado akong optimistiko. Kung ganito ka magastos, sa loob ng kalahating taon, malulugi ang pamilyang De La Cruz. Ano? Kalahating taon pa. Sino pang may lupang hindi pa nabenta? Yutos ko sa inyo, taasan ng 10 beses ang presyo ng lahat ng lupa. Huwag ibenta kahit kulang ng kaunti. 10 beses? Sino bibili? Sino bibili niyan? 10 beses! Tama! Maghihintay pa tayo kumita? Tama! Kung hindi ninyo susundin, ang sinabi niya, hindi ko bibili. Sa tingin ko, si Andres ay nahulog na sa bitag namin. Agad mong basahin ang utos. Kamahalan, tingnan niyo na lang. Kung matagumpay, ang krisis sa pagkuha ng lupa sa timog ay malulutas. Salamat sa talino ni Andres. Uuwi siya ng maraming ginto. Andres, walang kwenta ka! Noong ako ang may-ari, pinapakita ko ang pagtitipid. Ang tanging nakikita mo lang ay pera. Ako ay iba. Wala akong pakialam sa pera. Walang gana sa pera sa mundo. Ako, si Andres. Ang interesado lang ay magtayo ng maraming bahay para sa mga mahihirap. Ako si Andres. Ang mahalaga ay protektahan ang lahat ng tao. Tonghang Jess! Tonghang Dress! Ikaw ang aming banal na tagapagligtas! Banal? Hindi ako banal. Pinaghirapan mo ang pagbili ng lupa. Bakit hindi ka banal? Simula noon, walang katulad mo! Kung hindi ikaw, sino ang banal? Gagawa kami ng dambana para sa iyo! Hindi. Gusto ko lang magpakitang gilas. Wait lang. Paano nyo nalaman na bumibili ako ng lupa? Ako ang nagkwento. Nandito ako para basahin ang utos. Ako ang nagsabi sa kanila. Bakit ka narito? Dumating ako para basahin ang utos ng hari. Sa ngalang ng hari, magbenta ng lupang mahal. Walang pagpapatawad. Ang mababang kaso, 50 latigo. Ang malalang kaso, bitayin. Ano? Bitayin? Kaya ka nagbili ng mahal para akitin kami sa krimen! Oo, hindi maganda. Bagong batas lang ito ngayong taon. Kakaunti lang ang nakakaalam dito sa Timog. Galit na galit ako sa batang ito. Nagalimutan ko. Karaniwang tao, napakadahas mong manloko. Ano? Wala akong ginawa. Sumumpa ako. Gusto ko lang gumastos. Magpanggap. Ituloy mo. Ang sinasabi mo ngayon, walang naniniwala sa iyo. Don Andres, ibabalik na po. Huwag po ninyo kami parusahan ni Kamahalan. Gusto ko lang gumastos. Kailangan ba mahirap? Huwag ka nang magpanggap. Nagtagumpay na ang iyong plano. Kailan ako nagplano? Bagaman hindi mo sinabi, alam na namin ang iyong layunin. Ako? Gusto ko lang gumastos. Magpanggap ka! Magpanggap ka pa! Sa pagpapanggap mo walang kwenta, akala mo hindi namin makikita ang iyong masamang loob. Andres, ang iyong ngiti ay panlaban mo lang. Malalim ang iyong loob. Anong ginagawa mo, tagahanga ng banda ng Mayo? Walang gana ako sa pera. Mas maniniwala pa kami sa multo! Walang ginastos. Nakuha niya ang maraming lupa. Kaya pinapuno siya ni Kamahalan. Siya ay talagang matalino. At maraming kaalaman. Bitayin siya.
Don Andres, patawarin niyo kami! Tanggapin niyo ang pera! Puno ng angkan may isang kalye pa sa aming tahanan! Ibibigay ko po sa inyo! Yak! Ang lakas ng loob nyo. Wala akong kailangan. Paano ako makauwi? Paano manahin ang walang katapusang kayamanan? Bakit kayo nakatayo lang? Gusto niyo bang bitayin? Don Andres, tanggapin niyo na po! Hindi ko kailangan! Hindi ko kailangan! Siya ang tagapamahala ng pananalapi ng De La Cruz, di ba? Nandito po. Since your master won't accept it, you accept it on his behalf. Yes. Hindi ko kailangan. Andres, natupad na ang plano ninyo ni Kamahalan. Bakit hindi ka masaya? Regina, hindi mo alam. Si Andres ay nakaabot ng antas ng pagiging matatag, parang hangin sa kawayan, walang bakas na dumaan. Ikaw ay napakahusay. Malapit na ako mamatay dahil sa inyo! Wala na, mapabaya na ako. Ano ang papabaya? Wala na akong gagawin. Hindi pwede na walang gawin. May mahalaga akong ipapagawa sa'yo. Ang sinabi mo tungkol sa paghahanap ng prinsesa, naisip ko na ang gawaing ito ay masyadong magastos. Hindi ko na itutuloy. Kamahalan, ano po? Gaano kalaking gastos? Kahit sa simpleng paraan lang, magastos pa rin sa kaban ng bayan. Oo nga, wala na lang. Ituloy. Maghahanap na lang ako ng reyna sa 2 taon. Ikaw ang bahala dito. Itigil ang paghahanap ng prinsesa. Hindi pwede! Dapat ituloy! Gawin sa pinakamataas na antas! Hera? Ako na bahala. Naisip ko na! Gagawa ako ng pinakamataas na paligsahan. Naisip ko na ang pangalan. Pinakamagandang prinsesa! Pinakamagandang prinsesa? Tama po. Hanapin ang pinakamaganda at pinakamagaling na babae para maging prinsesa ninyo. Andres, kung magawa mo ito, ibibigay ko ang malaking gantimpala. Kamahalan, hindi ko kailangan ng gantimpala. Sapat na po sa akin na makatulong sa inyo. Ang pera ko ay lumalaki na. Kuya, wag mo na akong bigyan ng problema. Matapat at malinis ang puso, ngunit ayaw mo. Gagawin kitang kinatawan ng hari, una sa ranggo. Sa oras na matapos ang paghahanap, pagtaas ang iyong ranggo. Salamat, kamahalan. Basta walang pera, ayos lang. You lol! Ulol! Walang respeto! Ako ay punong tagapayo, pero paulit-ulit akong niloloko niya. Don Ramon, huwag po kayo magalit. Pinoboran lang ni Kamahalan. Kaya siya walang takot. Kanina pa, si Kamahalan ay sumusunod sa akin. Simula nang dumating ang ulol na yon, parang nawawala na ng kontrol si Kamahalan. Don Ramon. Ang lumalaban sa akin, walang magandang kapalaran kasama ang ulol na iyon. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya mawawala ng pabor, kundi pati buhay niya ay mawawala. Don Ramon, may plano ka ba? Ang harem ni Kamahalan ay malawak pa, di ba? Mas mabuti tayong maghanap ng pinakamagandang babae para sa kanya. Ngunit, Don Ramon, kung ganyan, si Kamahalan ay magpapagantimpala. Ang anak na yon ay malaya pa rin. Sumilip! Opo. Kung ang prinsesa ay isa sa atin, panghihikayat kay Kamahalan, ang karaniwang mamamayan, hindi malalaman kung paano siya mamamatay. Magaling na plano, Don Ramon. Andres, lumaban ka sa akin, mamamatay ka. Pinakamagandang prinsesa? Ano yun? Kinakamatas! Pinakamagandang prinsesa ay literal na pagpili ng pinakamagandang babae bilang prinsesa. Ang mananalo sa unang pwesto, makakatanggap ng 50 milyong tael ng ginto. Toto ang ginto. Walang biro si Andres. Pusak milyon tay? Bachas milyon tay lang ginto. Grabe! Sa kabila nito, ang pangalawa at pangatlo makakatanggap ng 30 milyon at 20 milyon tael ng ginto. Wow! Grabe ang dami! Ako ay sasabi. Hindi kailangan na manalo. Bawat isa makakatanggap ng sadra tael ng ginto. Ang dami ng pamasahe. May pamasahe din? Don Andres, may 2 anak na kambal. Papayagan ko silang sumali. Walang madali. Para sa lahat ito! Para sa lahat! Puno ng pamilyang De La Cruz, pwede po ba akong sumali? Lola, pwede na hindi maganda, pero wag naman pangit.
Maganda, maganda. Ang buhay bilang puno ng pamilyang De La Cruz ay masaya rin. Ngunit, babalik na ako sa modernong panahon. Kung sa loob ng isang buwan, hindi mabaon sa utang ang pamilyang De La Cruz, hindi ka makakabalik. Isang linggo nang lumipas. Kailangan kong bilisan ng pagbabayad. Andres, nabaliw ka na ba? Wala akong nakita. Umalis ka muna. Uy, hindi pa ako naghubad. Ano kailangan mo? Puno, alam kong gusto mong pasayahin si Kamahalan, pero hindi ba sobra na ang ibinibigay mo? Kung ganito ang bilis mong gumastos, hindi aabot ng 3 buwan at mabaon sa utang ang pamilyang De La Cruz. 3 buwan pa? Isabel, ipagutos mo ang premyo ng pinakamagandang prinsesa ay doblehin. Nabaliw ka na ba? Hindi. Nung binili niya ang lupa, ganito din ang akala ko. Ngunit hindi siya gumastos. Ngunit nakuha niya ang lahat ng lupa. Halos lahat ay nakuha niya. Ngayon, gagawin niya ba? Uy, anong iniisip mo? Halika. Halika dito. Ang babing ito ay napakaganda. Masasabing, mas maganda pa siya sa mga sikat na dalaga. Maganda. Ipapadala ko siya kay Kamahalan. Para kay Kamahalan, binigyan niya ang 5 bilyong ginto bilang premyo. Gusto ko ng ginto! 5! Walang mata ka ba? Sinabi niya ba na 5 bilyon? Ng ginto. Nauna pa rin si Andres. May premyo ang pagpili. Baka mabigo ang ating plano. Mabigo? Hindi posible. Mayroon na akong paraan para sirain siya. Anong ibig mong sabihin, Don Ramon? Puno ng angkan, ang mga bagong kalahok ay narito na. Ramon, huwag mo sabihin. Si Andres. Ay, talagang may galing. Kahit ako ay nagkakaroon ng pagnanasa. Huwag na tumingin. Gawin ang trabaho. Masaya pa rin. Ang masasyayang araw mo. Malapit nang matapos. Andres, ang hari ay ipinag-utos na itigil ang paghahanap ng prinsesa. Ngunit ikaw ay nagpanggap na naghahanap ng prinsesa para sa pagliligawan. Ako ay arestuhin ka ngayon. Totoo bang hindi totoo? Yung ginto na ipinangako din ba ay hindi totoo? Ginoong Ramon, niloko po kami. Pakibigyan po kami ng hustisya. Bitayin ang mga ito! Waylen, Bakit? Natatakot ka na? Huli na. gusto ko lang kayong paalalahanan. Huwag kayong padalos-dalos. Ginawa ko ito. Dahil may sumusuporto sa akin. Ikaw lang. May sumusuporta ba sa iyo? Para sa prinsesa, ay pang 3rd rank pataas na opisyal lang. Ikaw na hindi nakapasa sa pagsusulit, ay mapapanggap pa. Nakalimutan na ba ninyo? May isang posisyon na hindi kailangang sumulit at pang first rank pa? Ang katawa-tawa. Hindi mo naman sasabihin na ikaw ay kinatawan ng hari. Tama, ako ang kinatawan. Nalito lang ako kanina. Ikaw ang tunay na Diyos. Ginong kinatawan, sabihin mo lang, gagawin ko lahat. Oo, na yun lang mabait. Tanina, ano ginawa? Sundalo, bitayin ang 2, tanggalin ang damit at tanggalin sa paligsahan. Huwag! 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 Mahayabang ka, kung kinatawan, merong utos ng hari. Ilabas mo at ipakita sa akin.
Parang hindi binigay ni Kamahalan ng tanda. Hindi binigay o wala talaga? Para sa akin, wala ka. Nilabanan mo ako ngayon. Nagsinungaling ka at nagpanggap. Hindi mo na kailangang makulong. Magpakamatay ka na lang. Kamahalan, ang tanda ay nandito na ayon sa inyong utos. Wala akong ginagawa. Ako na ang maghatid. Parang kailangan kong ipakita sa iyo kung ano ang galit ng punong tagapayo. Tagapagbantay! Putulin ang ulo ng taong ito! Sino ang may lakas? Sino ang may lakas? Putulin ko ang ulo ng inyong amo! Magpaliwanag ka? Andres, nagagalit lang ako kanina. Anong sunod? Sa pag-iisip ko, bilang puno ng De La Cruz, hindi ka nagsisinungaling. Sigurado kang kinatawan. Itago mo ang espada. Uy, bilis ng utak mo ngayon. So, ginamit mo ang puwet mo para mag-isip? Ilagay mo ang espada! Walang kwenta. Hindi lang kita papatawarin, kundi kukunin ko pa ang ilang bagay sa'yo. Ingat sa aksidente! Ingat sa aksidente! Gusto mong mamatay? Ayaw ko pang mamatay! Sugod! Patayin niyo siya! Walang hiya! Siya ang kinatawan ng hari. Ang maginsulto sa kinatawan ay maginsulto sa hari. Ano ang parusa ninyo? Ako, may kasalanan! Andres, ano ang parusa nila? Sa tingin ko, ang dalawa makakatulong sa paligsahan. Anong may tutulong ka sila? Ang paligsahan ngayon hindi pa sikat. Gusto ko kumuha ng pangit na babae para mag-advertise. Palakasin ang kanilang kumpiyansa para sumali. Kung lahat sumali, ubos ang pera ng De La Cruz, pwede na akong bumalik sa modernong panahon? Anong ibig sabihin ng advertise? Sila ay pangit na pangit. Kung magbabae sila, syempre, nakakadire. Kung ganoon, hindi ba mas magkakaroon ng kumpiyansa ang mga babae? Mabuting ideya, mabuting plano. Kayo dalawa, magbabing agad at mag-advertise. Kamahalan, huwag po! Bakit? Gusto niyong sumuway sa hari? Opo. Susunod po. Mga Gino, mga kababayan! Maraming magagandang babae na ang numahok. Ngunit may nakita akong dalawang kakaiba. Kakaiba? Walang kakaiba. Kitain niyo na lang. Magpakita ng dalawa. Oh, sige! Ano ito? Itong... Ang pangit naman. Parang susuka ako. Ang pangit nilang dalawa. Dapat sumali ang anak ko. Kahit sila ay sumali, pwede rin ang anak ko. Tama! Kahit sila ay sumali, bakit hindi kayang sumali ng inyong anak? At tingnan nyo, may premyo pa sila. May dahilan pa ba kayong hindi sumali? Sino nagsabi na pangit sila? Para sa akin, maganda sila. Kuya, kakaiba ang trip mo. Don Andres, pwede ko bang makuha siya? Ako? Sige. Bitawan mo ako! Lalaki ako! Simula na bukas ang paligsahan! Mga magagandang babae, sumali na kayo! Regina, bakit nagmamadali? Saan ka pupunta? Pupunta ako sa paligsahan. Paligsahan ni Andres. Bakit ka nagmamadaling puntahan? Marahil. May gusto ka kay Andres? Takot ka ba na makipaglandian siya? Kamahalan, anong sinasabi mo? Kung maging bayaw ko si Andres, ayon ako dito. Ngunit maraming karibal si Andres. Kailangan mong mapursige, Regina. Humanda siya sa akin kapag lumabag siya. Gino Andres, ikaw ang pinapaniwalaan ko. Sumunod! Ginong Andres, kahit hindi ako maganda, meron din akong espesyal na talento. Oo, tanong ko lang eh. May special ka bang talento?
Ang aking talento, pwede lang ipakita kapag walang tao. Hindi lang para sa mamamayan, kundi para kay kamahalan. Gawin natin, hindi lang ikaw makakatanggap ng bayad, makakatanggap ka pa ng overtime. Gabi-gabi sa aking silid, gusto kong makita kung ano ang iyong espesyal na talento. Kung ako magsabi kay Andres ng aking nararamdaman, baka akong magmukhang walang hiya. Prinsesa Regina! Prinsesa Regina! Sino kayo? Prinsesa Regina, kami ay nagtitinda ng mga produkto para sa babae. Hindi ba't may paligsahan ng prinsesa? Gusto namin gamitin ng mga dalaga ang aming produkto. Bakit hindi kayo diretso kay Andres? Madali lang yan. Si Don Andres, ayaw niyang maabala. Ayaw niyang tanggapin ng pera. Andres ay tapat sa hari, pero ang paligsahan ay mahal. Dapat mabawi niya ang puhunan. Tama! Dapat mabawi ni Ginong Andres ang puhunan! Pinapayagan ko kayo. Wow! Maganda! Nakakuha ako ng pera para kay Andres. Sigurado mo papasalamat siya. Ginang Andres, tingnan niyo po ang pulang tanda ko sa dibdib. Isang espesyal na tanda, di ba? Malambot ba ang aking split? Ginong Andres, ito po ang sinasabi niyo dati na A4 waist. Andres, may magandang balita ako. Ang tatlo ninyo ay may natatanging talento. Para sa hari, umalis na at maghintay. Kayo, kumuha muna ng 10,000 tael. Umalis na kayo. Prinsesa, may magandang balita ba? Don Andres, ang balita ay sumang-ayon si Prinsesa Regina na mag-sponsor ng paligsahan. Ano magandang balita yan? Hindi pwede! Andres, alam ko matapat ka. Pero hindi ka dapat malugi. Final na ang desisyon. Nakuha ko na ang pera. Kayo, magkano nakuha nyo? 1 milyong tayo lang naman. Ang haba ng pinaghirapan ko. Lahat ng perang ginastos ay bumalik. Siyempre, down payment lang yan. Kung lahat ay makukuha, 500 milyong tael pa. Ano? Grabe naman. Andres, huwag ka magpanik. Alam ko magaling ako. Sana hindi ka masyadong magaling. Andres, kakaiba ka. Hindi ba maganda kumita? Magandang araw, Prinsesa Regina. Puno ng angkan, dahil sa paligsahan ng prinsesa, ang ibang tindahan ng De La Cruz ay lalong sumikat. Ang bawat tindahan ay puno ng tao. Nagkakayaman na naman tayo! Andres, congratulations. Tapos na. Wala na lahat. Puno ng angkan. Akala ko lang po kayo. Ang pananaw ninyo ay hindi ko maabot. Kahit anong gawin ninyo, hindi na po ako mag-o-oppose. Andres, tapos na ba ang paligsahan? Bakit? Mag-report na tayo kay kamahalan. Huwag kang makipag-stay sa mga babaeng ito. Masisira ka lang. Hindi ba sila ang mga susunod na prinsesa? Ganito na po ang sitwasyon ng tatlong prinsesa. Andres, ang tatlong prinsesa na iyong pinili ay lubos kong nagustuhan. Utos ko sa iyo, dalhin ang tatlong prinsesa sa punong lungsod. Sa pagdating, gagawin kitang mataas na opisyal. Kung mataas na opisyal, maraming proyekto tulad ng pagtulong, pwede na naman ako mag-asta mayaman? Opo, kamahalan. Ipapadala ko po sila ng ligtas. Maawa po kayo. Hindi ko na po sasabihin na maganda tayo. Ang paglapastangan ni Andres. Babayaran ko! Don Ramon, may ulat. Pinapauwi ni kamahalan si Andres pagdating sa lungsod. Bibigyan siya ng posisyon. Ginoong Ramon, huwag natin siyang payagan makapasok sa lungsod. Siyempre hindi. Baka mas paboran pa siya ni kamahalan. Sino ang magiging punong tagapayo? Hindi natin alam. Ang mga tulisan sa timog ay mabangis. Ang pinakamatapang ay si Ligaya Aguilar, ang punong tulisan ng 12 isla. Ipasa ka agad ang liham kay Ligaya. Utusan mong patayin si Andres. Kung hindi, aatake ko siya. Opo. Ginong! Ramon! Matagal pa bago dumating si Ligaya. Ako na ang hahadla kay Andres. Haka na! Lola ng nanggan? Anak, mabagal ang takbo ng misyon mo. Kung magpatuloy ka, hindi ka makakabalik sa iyong panahon. Gaano pa katagal sa lungsod? Bakit biglang nagmamadali? Yulol na anak ng alipin. Gusto mo maging opisyal? Dising!
Antonio, bakit mo ako inarang? Gusto mo akong patayin? May lakas ba ako? Wala. May lakas. Si Ligaya Aguilar, punong tulisan ng 12 isla. Utos ni Don Ramon. Patayin ni punong tulisan si Andres. Palabas si Ligaya at harapin ako. Patayin si Andres? Yung nagbigay ng lahat ng kayamanan para ipamahagi ang lupa sa mga tao? Hindi namin patayin. Siya ay mabuting tao. Hindi kami gumagawa ng masama. Hindi namin gagawin. Si Don Ramon mismo ang pupunterya sa inyo. Nanginginig na kayo, di ba? Nanginginig? Matakot ako sa kanya? Pagliligaya. Pabe si Ligaya. Pinuno, pinatay mo siya. Si Don Ramon dadalhin na naman ng hukbo laban sa atin. Hindi siya. Patayin ba si Banal ng Timog? Si Andres? Subalit magulong pamahalaan. Ako, si Ligaya Aguilar, ay natulisan para tulungan ang mahirap at ipaglaban ang katarungan. Ngayon, narito ang katarungan. Patayin ba natin siya? Sumunod sa akin, pababa ng bundok. Hindi ko patayin si Andres. Babantayan ko siya bilang pasasalamat ng lahat ng tao. Opo, Pinuno! Si Don Ramon inutusan na si Ligaya na patayin ka. Sa tingin ko, malapit na siyang dumating. Ang matandang magnanakaw ay nagkontakta ng tulisan. Hindi ba siya natatakot mamatay? Kung ikaw ay patay, sino pa ang makakaalam sa kasunduan ni na Don Ramon at tulisan? Gusto akong patayin. Bubuhan ba ako? Hindi ba ako tatakbo? Mga ilog ng timog ay mga mata ni Ligaya. Hindi ka makakatakas. Mas mabuti na lumuhod ka at magsikap. Papayagan kitang mamatay buo. Putangina mo! Putangina mo! Gusto akong patayin? Patayay kita muna. Walang kwentang anak. Hindi mo ako mapapatay. Tingnan mo sa likod. Punong tulisan! Naharang ko na si Andres! Patayin niyo na siya! Punong tulisan. Di ko alam kung magkano ibinayad ng lolo mo. Bibigyan kita ng doble. Pinibiri mo si Punong Tulisan. Ikaw! Punong Tulisan, mani ang sinipa mo! Siya si Andres! Nagtataw si Ligaya. Pinahiya si Banal ng Timog. Patawarin po ako. Punong Tulisan, mani ka! Pinapunta kayo ni Don Ramon para patayin ang basura na to. Gagawin niya to. Hindi kayo natatakot kay Ginong Ramon? Kahit gaano kalakas si Don Ramon, hindi niya mapapahamak ang aming konsensya. Hindi ko akalain na sila yung mga tulisang makatao. Buti na lang marami akong nagawang kabutihan. Ang mabuti ay maraming kaibigan. Punong tulisan ay matapang. Hindi siya matatakot sa inyo, mga basura. Magaling! Isusumbong ko kayo kay Don Ramon! Patayin niya kayo ulat, mga tulisan! Ang aking tainga! Putang ina mo! Magsalita ka pa, puputulin ko ulo mo! Sabihin mo sa kanya, kung mag-isip siya ulit, siya ang puputulin. Akala ko si Don Andres ay ayaw makipag-usap sa tulisan. Hindi ko akalain na pareho din kayong tao. Huwag tawagin akong Banal. Tawagin mo lang ako, Andres. Pareho lang tayo! Si Don Andres ay malaya at iniisip ang bayan. Ang mga tinatago kong salita ay masasabi ko na... Sabihin mo lang... Don Andres, naging tulisan kami dahil sa masasamang opisyal. Nagalit kami kay Don Ramon at nakatanggap ng tulong kaya... Handa kaming sumuko sa inyo at maglingkod sa inyo! Mabuting balita! Ang dami nilang papakainin! Lumapit na ang pag-uwi. Tanggapin? Dapat tanggapin! Kung nakikirapan si Tong Andres... Tumayo na kayo! Salamat sa pagsisikap! Salamat, Tong Andres. Ligaya, kayo ay sumunod sa akin. Hindi ko kayo bibiguin. Tong Andres! Ginong Andres, mula ngayon, ikaw na ang kanilang bagong punong tulisan. Magandang araw, punong tulisan! Tumayo na kayo. Walang anuman. Ligaya, pagkatapos, ikaw pa rin ang punong tulisan. Ako na ang bahala sa pera. Oo nga. Tayo lahat. Magkano ang gastos natin sa isang taon? Don Andres, sinusuri mo ba kung sulit? Totoo, kahit mabait na negosyante pa rin. Dati, masinop kami. 5 taon tayo lang ang kailangan sa isang taon. Tayo. Pwede pa kaming mas masinop. Walang kailangan. Tayo ay magkakapatid. Ang gastos natin ay 100,000 tael. Salamat, punong tulisan! King To! Salamat, punong tulisan! Salamat, punong tulisan!
Walang kwenta! Walang kwenta ka! Nakawala na naman si Andres! Gusto mo bang paalisin kita? Ginoong Ramon, nagtaksil si Ligaya at sumama kay Andres. Hindi ko kasalanan. Hindi ikaw! Ako pa! Paulit-ulit mong sirain ang aking plano! Para saan pa kita? Don Ramon, huwag mo akong patayin. Sinasabi ko na hindi ako nag-aalaga ng walang kwenta. Wala ka ng halaga ngayon. Hindi ko akalain na magkasama sina Ligaya at Andres. Pinagpala ako ng langit. Andres, kasabwat ka ng mga tulisan. Patay ka na ngayon. Sinabi ko na kay Kamahalan ang tungkol sa inyo. Sa pagdating sa lungsod, lahat kayo ay opisyal na... Salamat, Ginoong Andres. Ngunit, hindi ako gustong maging opisyal. Gusto ko lang maging tagapagtanggol ninyo. Maglingkod sa bayan, kasama kayo. Wow! Si Ligaya ay isang tagahanga ko. Dapat bigyan ko siya ng regalo. Mapapagod ka sa pagiging tagapagtanggol ko. Lahat ng bagay ay papagawa ko sa'yo. Utusan mo lang ako. Matagal akong nagbiyahe. Sakit ang likod ko. Pwede mo akong samahan? Opo, Ginoong Andres. Suno-suno si Ligaya sa lalo madaling panahon. Ligaya, pumayag si Kamahalan. Pasensya na. Aalis muna ako. Manatili po kayo. Manatili ako? Baka... Si Andres ay talagang suwerte ng hari. Kamahalan, may nangyari ba? Nakuha ni Andres ang pinakamalaking tulisan sa timog. Ang tulisan na hindi natin masupo, nalutas lang ni Andres habang naglalakad. Kaya nga siya, hinahanga. Regina, bakit ganyan ang iyong mukha? Gusto mo bang ipakasal kita? Kamahalan, huwag po kayong magbiro. Si Andres ay hindi pa siguradong papayag. Naiintindihan ko na, Regina. Sa pagdating ni Andres, ako mismo ang sasalubong. Sasabihin ko sa kanya na gusto kang pakasalan. Andres, bumalik ka na. Ginoong Andres, pakita po ang sulat. Maganda, hindi na tayo tulisan. Ligaya, sumama na kayo sa akin. Di ko kayo pababayaan. Ginong Andres, wala na akong magulang simula bata. Pinagsamantalahan ako. Nang maging tulisan, lalo akong kinutya. Salamat po sa pagtanggap. Handa ako protektahan kayo sa bawat sandali. Ikaw ay nasa tabi ko. Ako ay tapat sa iyo. Magkasama tayo magpakailanman. Don Ramon, tunay bang kasabwat ni Andres ang mga tulisan? General, sinasabi mo bang mali ako? Hindi po. Mahuhuli ko po si Andres. Naalam ko na. Dadating si Andres sa punong lungsod. Magantay lang sa daan. At mahuhuli natin siya. Walang makakatakas kay Andres. Magaling! Mga mandirigma, magtago sa fort! Opo! Ginoong Andres, pabayaan na lang po natin ang iba sa loob ng lungsod? Sinabi ni Kamahalan, may magandang balita para sa akin at siya mismo ang susundo. Di dapat maraming tao. Mag-ingat po, Ginoong Andres! Sino? Andres de la Cruz! Kasabwat mo si Ligaya Aguilar. May masamang balak ka. Papatayin kita ayon sa batas. Atake! Kamahalan, si Don Ramon at General nagsasakdal kay Andres na may masamang balak. Walang katotohanan. Alam ko na ang tungkol sa tulisan. Itapon ang reklamo. Ngunit Kamahalan, si Don Ramon at General, nagbabantay sa Wengcheng at papatayin si Andres. Ano? Bilisan, puntahan ng Wengcheng. Walang makapatay kay Andres. Suga! Teka, ako ang kinatawan ng hari. Sino ang magtangkang hawakan ako?
Malaking kasalanan ang pakikipagsabwatan mo sa tulisan. Kahit may hawak ang tandang hari, hindi ka maliligtas na yon. Sino ang nagsabing tulisan si Ligaya? Nayon, sumuko na siya. Ano? Sumuko sila sa'yo? Pinayagan pa ni Kamahalan? Oh! Impossible! Hindi nagtagumpay ang pamahalaan. Paano mo nagawa? Ang mga opisyal na natalo ay lahat mapang-api. Kahit mamatay ako, hindi ko susundin ang mga kurahot. Ngunit ikaw, sumuko kay Andres. Ang Andres... Pinamigay ni Don Andres ang lahat ng ari-arian para sa mga tao. Siya ang aking pinakamahusay na opisyal, kaya sumuko ako! Don Ramon, parang totoo ang sinasabi nila. Susundin mo ba ang tulisan? At ang mapagsamantala? O susundin mo ba ako? Siyempre, si Don Ramon. Patayin mo na sila! Mga mandirigma, patayin ang tulisan. Sinabi mismo ni Kamahalan na siya ang sasalo sa akin. Ano? Sasaro ka ni Kamahalan? Hama. Sino ka ba? Deserve mo ba si Kamahalan? General, bakit hindi ka magutos? Hindi mo ba ako pinapansin? Ngunit talo pa. Mga mandirigma, patayin ninyo si Andres. Sino ang mapatay kay Andres? Patayin kong lahat ng kamag-anak niya. Kamahalan, si Andres ay kasabot ni Ligaya. Dapat siyang patayin. Si Andres ay sumunod sa aking utos. Anong kasalanan niya? Ilang taon naming ginawa pero hindi nagtagumpay. Kayo lang ang walang kwenta. Andres, hindi ka rasugatan. Wala pong problema, Kamahalan. Ang mga ito ay hindi makakasugat sa akin. Ilang beses ka nang inilagay sa panganib ni Don Ramon. Ano ang gagawin mo sa kanya? Sinabi ko na kay Antonio na sabihin sa'yo na huwag akong abalahin. Sayang hindi ka nakinig. Kamahalan, pahiram ng espada. Andres, anong gagawin mo? Nandito si Kamahalan! Ilang beses ko na sinabi, hindi ka nakinig. Wala nang silbi ang tainga mo. Hayaan kong tulungan ka. Kung gulo ka ulit, hindi lang tenga ang mawawala. Sumama ka sa akin. May napakagandang balita para sa iyo. Magandang balita? Oh. Ano? Ipakasal? Hey, huwag mo na mag-excite. Ito rin ang gusto ni Regina. Ngunit bago ang kasal, gagawin kitang kalihim ng pananalapi, una, saranggo. Sa paggawa ng mga malaking gawa, para maging makatwiran na ikasal si Regina sa iyo. Para maging bayaw ko, kailangan mong magsikap. Ang iyong tungkulin sa susunod na araw, ipapapahayag ko sa lahat. Sunod-sunod ang sakuna. Bilang kalihim ng pananalapi, magpapamigay ako ng pera, magiging bayaw ng hari pa. Panalo! Kung hindi lang ito panaginip, gusto ko manatili pa. Gagawin ko ang lahat. Para lang. Magasal kay Regina. Para sa prinsesa at para sa mga mamamayan. Magandang sinabi. Mapagkumbaba, matalino at banal. Ikaw ang tinutukoy nito, Andres. Kamahalan, sobra pong papuri. Hey, mapagkumbaba ka. Ang iyong tukulin ay magpapahanga sa lahat. Ang sarap hawakan ang likod niya. Ligaya, anong nangyari? Sabi sa mansyon, ikaw ay ikakasal kay Prinsesa Regina. Nagseselo siya, ha? Nga, ako at si Prinsesa Regina ay nagmamahalan at handang maging mag-asawa. Ako, Ginoong Andres? Ikaw... Nakita mo na ang aking katawan, ayon sa batas. Pukulain ang mukha o ikasal sa'yo. Since ang mahal mo ay si Prinsesa Regina, hindi na kita abalahin. Anong lousy na batas yan? Masyadong kakaiba. Ligaya, ikaw ay matapang. Paano ko hindi mamahalin? Gino, Andres. Ngayong gabi, ipapakita ko sa iyo kung gaano kita kamahal.
Mission accomplished. Ligaya, bagaman ikaw ay asawa, pero sa puso ko, ikaw ay asawa. Ginong, Andres, Ginong pa rin? Tawagin mo akong mahal. mahal. Tiwala ako sa'yo. Mahal, pupunta na ako sa pulong. Maraming salita na sa pagbisita ni Kamahalan, natugunan ang problema ng lupain. Talagang kahanga-hanga. Hindi lang yan! May 3 prinsesa! Napakaganda! Ang pinakamalaking lugar ng tulisan ay napasuko. Talagang kahanga-hanga si Kamahalan. Ngunit narinig ko, hindi lang si Kamahalan, kundi may tulong ng mayamang negosyante. Sino ang mayaman? Ako yan, si Andres de la Cruz, ang pinakamayaman. Ikaw naman, Darambong. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na pumasok dito? Si Kamahalan. Ako ang bagong kalihim ng pananalapi, pinakamataas na ranggo. Ikaw lang naman ay ikalawang ranggo, di ba? Ikaw. Ikalawa o ikatlong ranggo. Walang isa man na marunong lumaban. Sa tingin nyo, kayo ang mag-uusap? Kayong kalihim ng pananalapi! Katatawanan. Isang karaniwang tao, biglang naging mataas na opisyal. Mga Ginoo. Naniniwa. Walang kwenta! Hindi pa nag-exam. Halos buong buhay, naging ikalawang ranggo. Paano siya maging ikalawang ranggo? Ang hari ay naghahanap ng mga taong may galing. Walang pinipiling uri si Kamahalan. Ang mga walang kwenta, Walang napala! Walang respeto! Hay naku! Walang takot! Putang ina mo! Sumagot ka pa! Ireklamo kita kay Kamahalan! Bakit? Gusto mo rin matumba? Andres! Maghahampas ka dito! Sa pagdating ni Kamahalan, patay ka! Subukan natin kung sinong mamatay. Dumating si Kamahalan! Andres! Scammer! Nandito na si Kamahalan! Patay ka na! Paparating si Kamahalan! Kamahalan, tulungan po kami! Kamahalan. Ang mandarambong na ito ay sinipa kami dito sa bulwagan! Hindi lang sinipa kami! Pinahiya po nila kayo! Walang hiya! Oh, walang hiya siya! Sabi ko, kayong lahat walang hiya. Si Andres ang itinalaga kong kalihim ng pananalapi. Siya ay ako. Ano? Sino ngayon ang tapos na? Walang akong paningin. Ginong kalihim, patawarin po kami! Kamahalan, dahil nakatala na ang kalihim ng pananalapi, ang tungkol sa pagtulong, pwede na po bang simulan? Pagtulong? Lindo sa Hilaka, maraming nasawi. Libo-libong biktima, maraming nagugutom. Kailangan ng kagawaran ng pananalapi. Kailangan ng kagawaran ng pananalapi. Pero wala ng pera ang kaban ng bayan. At bago pa lang si Andres, pabayaan muna natin ito. Kamahalan! Gagawin ko kaagad ang pagtulong. Sa wakas, oras na para gumastos! Ginong kalihim, walang biro kay Kamahalan. Kung mabigo ka, Kung mabigo ako, aalis ako sa posisyon. Patawarin niyo po ako! walang katakot-takot. Tumayo ka muna. Tumayo ka. Harapin ang pader. Tagapagbantay, dalhin siya palabas. Opo. Walang utak ang alipin. Pasensya na po sa inyo. Ang mga alipin ay bobo. Maswerte tayo na si Don Ramon ang pinuno. Ngunit may alipin na hindi bobo. Alam niyo ba kung sino ang tinutukoy ko? Si Andres. Tama? Pinahiyan niya kayo sa bulwagan. Kayo ay balak niyo bang maghigante? Madali lang ito. May plano na kami. Abangan niya na lang, Don Ramon. Don Ramon, na yon, ang lahat ng pera ng kagawaran ay kinukuha natin sa iba't ibang dahilan. Magaling ang plano. Kung ganon, walang makukuha si Andres. Ang pagtulong niya ay isang katatawanan. Kayo ang katatawanan.
Hindi ko kailangan ng pera ng kagawaran. Ako na ang magbabayad para sa tulong. Ano? Ikaw magbabayad ng lahat? Katatawanan lang. Isang probinsya lang ito. Alam mo ba kung magkano? Magkano? Hindi bababa sa 300 milyon. Sabras milyon? Maglabas muna ako ng 500 milyon para maglaro. Pansinin nyo, ang bawat isa ay 100 milyon. Anong tinitingnan? Hindi kayo naniniwala? Bilangin nyo! Bilangin nyo! 270 milyon. 180 milyon. 190 milyon. 180 milyon? 480 milyon? 500 milyon? Para iligtas ang mga tao, meron pa akong 500 milyon. Ano? May 500 milyon pa. Walang nalpatos milyon. Akala mo ba ikaw ang hari? Kaya mo ilabas ang gusto mo? Oh, ganyan ako kagaling. Puro salita lang. Ilabas mo pa ang 500 milyon. Paano mo nalaman na may 500 milyon pa ako? Totoo ba? Siyempre, totoo. Pumasok na kayo. Puno ng angkan, ang may hundreds milyon na hinihingi nyo ay narito na po. Umalis na kayo. Huwag kayong makagulo. Huwag kang magyabang. Hindi ganon kadali ang pagtulong. Tingnan natin. Tingnan natin! Ang gago na yun! Tulad ng sinabi niya, walang puso! Tama! Dapat siyang parusahan. Huwag mag-alala. Sinabi ko na, ang pagtulong ay hindi ganoon kadali. Pasok nila. Magandang araw, Don Ramon. Magandang araw, mga ginoong opisyales. Ang ibig kong sabihin, alam niyo na, di ba? Pinapataas niyo ang bigas? May lindol sa Hilaga. Takot kami sa mga biktima. Takot kami kay kamahalan. Ano ang kinatatakutan? Pinapataas, itaas nyo. Maghihinala ba kayo sa akin? Hindi po. Hindi? Hindi lang kayo tataas. Kailangan yung ipag-isa ang lahat ng negosyante, tataas din sila. Hindi mahahatulan lahat. Mainitindihan nyo? Hindi kayo mapapahamak at yumaman pa? Kahit mamatay lahat sila, gagawin ko para si Andres. Magkabigong tumulong. 1 bilyon na naman. Malapit na akong makauwi. Puno ng angkan, ulat ng pangkat. Biglang tumaas ang presyo ng bigas. Halos hindi na natin kayang bilhin. Gusto kong gumastos, pero ayoko maging bobo. Sa gitna ng krisis, sino ang may lakas ng loob? Hindi lang isa, kundi lahat ng negosyanteng bigas. Magaling. Gusto ni Don Ramon akong talunin. Walang parusa kung lahat nagkasala. Walang ganon! Patayin ko kayo! Walang kwenta! Di ko kayo maas! Kamahalan, hindi na mapapalampas. Huwag po kayong magpabaya. Parusahan ng lahat ng negosyante. Hindi ako magpabaya. Sundalo! Ang mga peste ng bayan na ito, kuha lahat ng ari-arian! Okay lang ba tayo magbenta ng ganyan? Anong alalahanin mo? Di ba sinabi ni Don Ramon, walang parusa sa marami at siya ang tatanggap ng sisi... Tama! Magkakapera na tayo! Masaya naman. Maganda naman. Papadala ko kayo sa langit. ₱50 bawat kilo? Bakit hindi na lang kayo magnakaw? Ginong kalihim, negosyante kami. Mahal? Huwag na lang bilhin. Wala silang makakain! Responsibilidad ng gobyerno, hindi kami ang may pakala. Mayaman sa krisis, tapos mayabang pa. Huwag mo akong patayin! May protector ako! Gusto ko makita sino nasa likod mo. Ilabas mo ang utak mo. Patayin ko kayo dalawa. Ang tapang mo, Ginoong Kalihim. Patayin mo pa ako? Kayang patayin ako ngayon. Bukas ba patayin mo na si Kamahalan? Andres, napakalaking tapang mo. Huwag kang magbintang! Ikaw ba ang nagpataas ng presyo? Ang presyo ng bigas ay kontrolado ng merkado. Anong pakialam ko dito? Saka kahit na ikaw ay kalihim ng pananalapi, hindi mo rin ito mapapangnasiwaan. Mapapangkasiwaan ko ito!
pinipilit mong pakialaman ay pagsasamantala sa bayan. Sa batas, matatanggal ka at ipapatapon. Malaking kasalanan mo! Tingnan natin kung sino ang mas malaking kasalanan. Tingnan ninyo ito. Bakit hindi pa kayo lumuhod? May utos ng hari! Bumalutat kayo! Utos ng hari, lumuhod! Sa ngalan ng hari, may malaking sakuna. Ang bayan ay naghihirap. Pinapataas ng presyo ng bigas. Malaking kasalanan. Pinag-utos sa akin ni Andres. Arestuhin ang lahat ng nagtataas ng presyo. Ang lumaban ay papatayin. Ginong Andres, hindi namin gustong tumaas ang presyo. Ginong Andres, si Don Ramon po, siya ang nagutos na tumaas ang presyo. Don Ramon. Kayong palang utak ng lahat. Walang katotohanan! Ang lakas ng loob ninyong akusahan ako! Walang sasagip sa inyo ngayon! Sinabi mo na ako ang nag-utos na tumaas ang presyo? Ang lakas ng loob mo, Don Ramon. Papatayin mo siya para magtakot ang iba. Ngunit huwag mong kalimutan, maraming nakatingin sa atin. Ngunit huwag mong kalimutan, maraming tao ang nakatingin. Aray, Ginoong Kalihim, ano po ang sinasabi ninyo? Hindi ko po maintindihan. Ako ay nagtatanggol lamang sa dangal ng opisyal ng pamahalaan. Saka, sino ang nakakita? Sa huli, ako mismo ang huhuli sa iyo. Huwag mong tapusin ang usapan. Hindi pa natin alam kung sino ang huhuli. Alice! Ginong Andres, hayaan na lang natin siya umalis. Maghintay lang, hindi agad nababasag ang bato. Ang kanyang posisyon ay nagsisimula na mawasak. Bitayin ang mga ito! Confiscate ang bigas! Andres! Kung hindi kita patayin, hindi ako tao! Don Ramon, huwag po kayong magalit. Para kay Andres, maraming paraan. Ano ang paraan? Sabihin mo! Ano ang paraan? Magbilis ka! Gusto niyong tulungan sila. Hanap tayo ng mga apektado. Sino ba ang apektado? Depende lang sa inyo. Ang ibig mong sabihin, kukunin natin ang mga taong magpapanggap na apektado. Magaling! Tumawag! Ipatawag ang pinakamalaking tulisan. Sabihin sa kanya na magpapanggap siyang apektado at kukunin ang bigas. Walang maiiwan sa kanya. Andres, nabasa ko ang iyong sulat. Hindi ko akalain na ang mga negosyante, bukod sa pag-iimbak ng maraming bigas, mayroon din silang napakaraming ginto. Kamahalan, ang ginto at hiyas na ito ay dapat lahat sa kaban ng bayan. Hindi. Hindi mo talaga alam. Ikaw ang nagbayad ng lahat. Ikaw ay para sa bayan. Paano kita sasaktan? Wait, may mali dito. May utos na ako. Ang lahat ng ginto at hiyas ay sayo, para sa iyong tulong sa apektado. Wag! Kamahalan! Gusto ko lang gumastos! Andres, at ang espadang hari ay ibibigay ko sa iyo. Kunin mo. Kung may mangyaring ganon ulit, pwede kang maghukom muna. Puno ng angkan. Bago sumunod sa'yo, hindi ko akalain na ganito kadali kumita. Ikaw ay muling ipinanganak na Diyos na kayamanan? May kalahating buwan na lang. Gusto ko lang gastusin ang pera. Bakit ang hirap? Kaya ka bang kilala bilang hari ng kriminal? Nasi isang mata. Don Ramon, napupuri niyo po ako. Alam mo na ang gawain. Alam mo na ang gagawin, di ba? Walang alalahanin, may 3 salita lang. Suntukin, magnakaw, patayin. Hindi ko hahayaan ang mga biktima makakuha ng kahit isang butil ng bigas. Magaling! Matapos ang gawain, may malaking gantimpala kayo. Don Ramon, walang alalahanin. Gagawin ko sigurado na walang makakain ng mga biktima. Hey, Ligaya! Hindi ba sinabi ko na puntahan mo ang mga biktima? Bakit bumalik ka? Don Andres, may mahalagang balita.
Nang tumulong ako, maraming nagpanggap na biktima para makakuha ng bigas. Pinagbubugbog pa ang mga tunay na biktima. Wala akong galit. Akala mo mabait lang ako? Ligaya, maghanda ng kabayo. Hindi ako pumatay dati. Ngayon, patayin ko silang lahat. Ilagay ang lahat ng bigas. Ang magtago, ganito ang mangyayari. Kunin ninyo ang lahat ng bigas! Ginong Andres, ang bigas ng gobyerno ay kinuha ninyo na. Ito na lang ang natitira sa amin. Kayo mga basura lang. Kung magsalita pa kayo, gigibahin ko kayo. Ang yabang mo naman kung hindi mo kilala. Akala mo ikaw si Hari. Nagpanggap kang biktima. Nagnakaw ng bigas. Mamatay ka sana. Ginong Kalihim, may amo ako. Hindi mo ako magagalaw. May amo? Patayin ko rin, Ligaya. Dakpin sila. Opo. Andres, ang tabang mo! Andres, bilang tagapagligtas, hindi mo tinulungan ang mga biktima, kundi pinapatay mo sila. Ang iyong posisyon, hindi mo na gusto? Ramon, ang aso, anong sinabi mo? Sinabi mong biktima siya ng kalamidad? Biktima ka ng kalamidad, di ba? Opo, sabi ni Don Ramon. Opo, sabi ni Don Ramon, ako nga. Ginoong Kalihim, huwag niyo po akong husgahan. Narinig mo? Kung papatayin mo siya, yan ay pagpatay ng inosente. Bilang punong tagapayo, may kapangyarihan akong siyasatin ang lahat ng opisyal. May karapatan akong arestuhin ka ngayon, tagapagbantay! Wait, sinabi niya may natutulak sa kanya. Kayong dalawang natutulak, di ba? Ginong Kalihim, ngayon mo lang naintindihan, nandito na si Don Ramon. Hindi mo na ako magagalaw. Mas mataas ang ranggo ni Don Ramon. Walang hiya! Patayin kita! Itigil! Andres, papayagan mo ba ang tulisan na labagin ang aking utos? Isa itong kasalanang parusang kamatayan. Sinabi mong siya na ba? Hama ka. Sinabi kong siya na. Kahit hindi, siya pa rin. Mayabang ka rin. Ngunit, hindi rin maliit ang akin. Sabi ko na nga. Isang maliit na kalihim. Ay may karapatan bang makipagtalo? Bakit mo sinabing hindi siya biktima? Sa pamamagitan nito, Espadal Hari! Nandito ang espadang hari, pangpatay ng traidor at kriminal. May hawak dito ay parang si Hari mismo. May espadang hari, hindi na mapoprotektahan ni Don Ramon ang tarantado. Sasabihin pa ba ni Don Ramon na biktima siya? Don Ramon, magsalita ka! Iligtas mo ako! Don Ramon! Siya. Hindi. Kung kukuha ko ng buhay niya, may reklamo ka? May lakas ka? Nandito ang espadang hari. Ako, hindi. Si isang mata, hindi ka na mapoprotektahan ng amo mo. Magpaalam ka na. Don Ramon! Iligtas mo ako, Don Ramon! Ang ginawa ko ay utos ni Don Ramon! Walang utang na loob! Utos pala ni Don Ramon ang lahat. Opo, utos ni Don Ramon! Ang lakas mong sakta ng tao. Patay ka na ngayon. Walang utang na loob. Daring kang siraan ako. Papatayin kita! Ang tapang mong saktan ng opisyal! Papatayin kita! Ikaw! Kayo? Ano ikaw? Matandang tarantado. Gusto mong patayin ng lahat? Alam mo, Andres! Walang mangyayari. Andres, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko? Api-apihin ang tao. Magpanggap na biktima. Patayin ang mga tao. Kung malaman ito ni kamahalan, mamatay ka ba? Abangan mo lang! Huwag kang mag-alala! Patayin kita. Gino Andres, walang ebidensya, pinakawalan si Don Ramon. Magiging malaking problema ito. Kung gusto ninyong patayin siya, kailangan ninyong gawin mismo. Ipaglaban ninyo ang inyong katarungan. Patayin siya! Patayin siya!
Gino, ulo po ito ni isang mata. Mga kababayan, gamitin natin ang ulong ito para alalahanin ang mga namatay. Kung may mangyari sa akin, hindi na kayo magkatagal sa posisyon ninyo. Kaya, sa usaping ito, kailangan ninyong maging maingat. Don Ramon, hindi maniniwala si kamahalan sa tsismis ni Andres. Don Ramon, labis kang nag-alala. Pinapaboran ngayon si Andres ni kamahalan. Huwag maging kampante. Don Ramon, ang mga tulisan ni Andres, nakaisa ba sa pagtulong? Walang pinagbago ang tulisan. Magnakaw ng bigas, mariin din. Kaya, ang totoong magnanakaw ng bigas ay ang mga tulisan at sila ay pinasuko ni Andres. Siya ang may kasalanan. Magaling! Magaling ang plano. Ako na ang huhuli sa tulisan para pirmahan nila ang dokumento. Gino, ang makilala kayo ay pinakamalaking swerte ko. Sa tabi ninyo, marami akong nagawang kabutihan. Kung ganon, halikan mo ako. Hindi sapat ang isa lang. Ulat! To Andres, may emergency! Sabi? Nakuha ni Don Ramon ang ating mga kapatid. Sinasabing dati silang tulisan. Walang pinagbago. Nagnakaw ng bigas. Pirmado na ang dokumento. Malapit na ipapatay. Ano? Huwag mag-alala, sinabi ko na kay kamahalan. Kung may katwiran sa harap ni kamahalan, kahit anong gawin ni Don Ramon, walang mangyayari. Ngunit Ginoong Andres, malapit ang ipapatay ang mga kapatid. Huwag mag-alala, hindi ko hahayaan mapahamak ang mga kapatid. Sabihin sa mga kapatid, Baba sa karwahe at sumunod, ililigtas ko kayo. Ililigtas ang kapatid! Patayin sila! Kapag may problema, dapat tulungan. Ngunit ang mga tulisan, nagpanggap na biktima, nagnakaw ng bigas, napakagrabe ng kasalanan. Patayin sila! Don Ramon, hindi ka mabuti! Hindi ka titigilan ni Don Andres! Ipagtatanggol tayo ni Don Andres! Magkakaroon ng hustisya! Tingnan mo, sa sitwasyong ito, nagmamalaki pa rin dahil may Andres de la Cruz, ang traidor na sumusuporta sa kanila. Patalsikin si Andres! Halika, patayin sila! Patalsikin si Andres! Bilang punong tagapayo, hindi ako titigil hanggang matapos ang mga traidor. Patayin ko muna ang mga tulisan para mapayapa ang kaluluwa ng mga namatay. Ang dakila ni Don Ramon! Don Ramon, patayin sila! Patayin sila! Hayop? Tigil! Hayop? Pagpatay sa tao. Mangpanggap na biktima ang mga tauhan mo ang may gawa. Walang utang na loob! Ikaw ang may gawa! Kasama ang iyong mga tulisang kriminal! Mga kababayan, pinoprotektahan ko kayo, pero inakusahan ako. Ano ang dapat kong gawin? Patayin ang traidor! Patayin ang traidor! Hindi ninyo alam ang tama. Si Don Andres ay tapat sa bayan. Si Don Ramon ang traidor. Ligaya Aguilar, ikaw ay tulisan. May lakas ka bang sumigaw dito? Una, papatayin ko ang iyong mga tulisan. Pagkatapos, ikaw. Ay, Dudyo! Ligaya! Akala mo walang akong plano? Ang mandirigma na ito, para lang sa'yo. Hayop ka! Palayain mo si Ligaya! Papalaya ko siya. Basta aminin mo na ikaw ang pumatay sa mga biktima. Huli na. Naiulat ko na kay kamahalan. Patay ka na ngayon. Ano? Hindi niyo ako pinapalad. Huwag niyong sisihin ang aking galit. Patayin niyo si Ligaya. Opo! Nandito ang Espadang Hari! Sino ang maghahari? Buwaya! Sa ngalan ng Espadang Hari, palayain mo sila. Sa tingin ko, hindi din papayag ang mga tao. Mga kababayan, ipinagtatanggol ko kayo. Pero ang traidor na ito, ginagamit ang Espadang Hari. Ano ang dapat tong gawin? Patayin siya!
Huwag na nating hayaang makapanloko pa! Ang lakas ng loob ni Don Ramon, saktan ng mga biktima. Nang mahuli ni Andres, milabag pa ang katotohanan. Siya pa ang punong tagapayo? Birisan, maganda. Puntahan ng plaza. Ako mismo ang tatanggal sa kanya. Handa na kami. Andres, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung aminin mo na ikaw ang kumatay, papalaya ko sila. Impossible. Huwag magmadali. Hindi pa ako tapos. Hindi lang papalayain sila. Maghahanap ako ng kapalit sa kasalanang ginawa. At tayo'y magtutulungan. Maghari tayo. Sa hinaharap, ang kapangyarihan ay nasa ating dalawa. Paano? Hayop ka, kahit gaano ka kaakit ang iyong alok, ang sagot ko pa rin, impossible. Huwag mo akong sisihin. Patayin sila. Okay. Pinapatay ko kayo ng tulisan. Ano ang ginagawa ninyo? Hayop, bongbu ang iyong mga mata. Sino sila? Don Ramon, tingnan mong mabuti kung sino sila. Sila ba yung tuhan? Tama. Akala mo walang reserba? Si Ligaya Aguilar? Hindi maari! Andres, napakadumi ng iyong puso. Ang kabutihan ay mas malakas. Di mo ba narinig? Sumuko na ako! Palayain mo ako ngayon! Ako, si Don Ramon. Susunod. Susunod ka? Gusto ko ngayon, sa harap ng tao, sabihin mo lahat ng iyong ginawa. Handa ka? Gusto mong ako'y mamatay? Tama. Gusto kitang mamatay. At gusto kitang mamatay ng masama. Gino, papatayin na po ba siya? Huwag patayin si Don Ramon! Siya ay mabuting opisyal! Wala kayong utak! Mga kababayan, mabuting opisyal ako! Bilisan! Tulong! Ipagdasan niyo ako! Kung ikaw ay mabuti, walang masasamang opisyal. Huwag kamahalan! Kamahalan! Don Ramon, napakalaking tapang mo. Pinahamak ang mga biktima, pinalinlang, pinatay ang matapat. Ang pagtaas ng presyo ng bigas dati, sigurado akong ikaw ang may gawa. Kamahalan! Huwag paniwalaan ang sismis niya! Pinag-isipan lang niya ang lahat! Pinag-isipan ko? May lakas ka bang sa harap ni kamahalan at ng mga tao na harapin ako? May lakas ka bang harapin ang kamatayan? Kakoga, no? Ano? Puro kasinungalingan si Don Ramon? Don Andres, nagkamali kami! Mga kababayan, hindi ito ang inyong kasalanan. Siya ang may kasalanan. Kamahalan, maraming kasalanan si Don Ramon. Pinahamak ang mga tao para sa sariling kapakaanan. Humihiling po na huwag ninyong patawarin siya. Parusahan niyo po siya! Parurusahan ko siya. Don Ramon, malaki ang iyong kasalanan. Ngayon ay tatanggalin kita sa iyong posisyon. Itatanggal ang lahat ng iyong posisyon. Itatago ang lahat ng iyong ari-arian. Ang iyong mga inapo ay hindi makapasok sa palasyo. Anong tinitingnan mo? Baka hindi ka nasisiyahan sa utos ni kamahalan. Don Ramon, may reklamo ka ba? Ako, salamat, kamahalan. May reklamo ba kayo? Sunod po kami sa inyo. Sundalo! Pa! Bitbitin siya palabas. Ha! Andres, traitor! Walang pag-ibig sa atin! Andres, mula ngayon, ikaw ang bagong punong tagapayo. May reklamo ba kayo? Wala po. Ako ay nilinlang ng traidor. Ngayon ay tinanggal sa posisyon. Takot ko ay malululong sa bilangguan. Ang tanging paraan ay labanan sila kahit anong halaga.
Patayin si Andres. Buong buhay ko'y nagtrabaho para lang sa inyo. Ngunit na yon, hindi na kayo makapagserbisyo sa hari. Magiging alipin kayo, magpahanggang ngayon. Ama, anong gagawin natin? Sa sitwasyong ito, 100 lang. Sumuko sa ginto. Ano? Rebellion yan! Ano ang rebellion? Sa pamamagitan ng pagsuko sa ginto, makakapagserbisyo pa kayo sa hari. Tayo, ama at anak, makakapamuhay muli ng marangya. Ama, kahit hindi ako magsurbisyo sa hari, hindi ako magrebelde. Ang aking pinag-aralan, walang nagsasabing magrebelde. Hindi ko matanggap. Kayong dalawa. Susunod po ako sa inyo. Ama, naintindihan. Umalis na kayo. Hindi mapagsabay ang bayan at pamilya. Pasensya na, Ama. Anak, ikaw lang ang nakakaalam ng aking mabuting hangarin. Magtiwala ka. Ang general ng Pampang ay aking anak. Mapapapayag ko siyang sumuko sa hukbo ng ginto sa oras na iyon. Magpapasalamat tayo sa pagbibigay ng lungsod at muling magtatagumpay. Andres, patutulugin kita. Kamahalan, ang kasalanan ni Don Ramon ay hindi sapat ang tanggalin lamang siya. Sa tingin ko, dapat siyang ikulong at hindi na palayain. Ano ang inyong opinyon? Tama si Don Andres. Si Don Ramon ay mapang-api. Pinagsasamantalahan ng tao. Dapat siyang ikulong. Kamahalan, Ikulong si Don Ramon. magbigay ng utos, kamahalan! Okay, Andres. Ikaw ang ipapadala. Agad na hulihin si Don Ramon. Magtatagumpay po ako! Matandang Ramon, bago ako umuwi patutulugin kita para hindi ka makapanakit pa. Gino, Andres, may problema! Umalis si Don Ramon! Umalis? Mabilis na siya. Saan siya tumakbo? Sabi ng mga nakakita, pumunta siya sa timog. Timog? Hindi ba yon ang teritoryo ng 12 isla ng tulisan? Ligaya, ipasa ang utos ng punong tulisan. Ilabas ang utos ng paghahanap. Opo. Hindi ako maniniwala na hindi ko siya mahuhuli. Sutulin. Ipadala ang utos ni Ginoong Andres. Ilabas ang utos ng paghahanap. Habulin si Don Ramon. Utos ng paghahanap. Bakit ang malupit ng utos ni Ginoong Andres? Hayaan na lang. Tagapaghatid ng utos, ilabas ang utos ng paghahanap. Hey, huwag kang umalis, Don Ramon! Sa wakas, nahuli na kita! Sa wakas, sasahuran ako ni Punong Tulisan! Bayaning ito. Baka nagkakamali ka ng tao. Huwag kang magsinungaling! Alam mo, ang aming Punong Tulisan naglabas ng utos ng paghahanap! Malas ka ngayon! Ano ang utos ng paghahanap? Sino ang inyong punong tulisan? Ipaliwanag ko sa'yo. Dati, si Ligaya Aguilar ang aming Punong Tulisan. Pero ngayon, si Andres de la Cruz. Andres de la Cruz, hindi kita mapapatawad! Ginoong Andres, nahuli na si Don Ramon. Ginoong Andres, bakit kayo magkadikit ni Ligaya? Walang hiya! Hindi mo alam magkatok? Si Duling, maganda ng kabayo. Ako mismo ang hahabulin si Don Ramon. Kayo mismo ang aatake kay Don Ramon? Hindi ba sinabi ni Ligaya na maglabas ng utos ng paghahanap kay Don Ramon? Kayo mismo ang aatake? Ako? Walang duda, Ginoong Andres. Malibog ka talaga. Hari ka dito! Habulin! Habulin! Walang ganyan! Umalis! Ama, ano ba yun? Si Andres ay ganyan sa'yo. Huwag kang matakot.
Nauna na akong nagpadala kay Juan na dalhin ang hukbo para iligtas tayo. Maganda! Sa pagdating ni Juan, ipapapatay ko ang mga tulisan na ito. Ipahayag ang utos! Handa ang lahat! Laban bukas! General, 5 araw kang walang tulog sa digmaan. Magpahinga na po kayo. Alagaan ang katawan. Ang katawan ko para lumaban, hindi para magpahinga. Kahit mamatay, ay hindi ako matatakot. Ulop! General, may utos si Don Ramon. May utos si Ama. Mapagsamantala pinatakas si Ama na huli ng tulisan! Walang hiya, mga mandirigma! Sumama sa akin! Patayin ang tulisan, iligtas si Ama! Susunod sa utos ng General! Ginong Andres, may crisis. Ang kapatiran ng gubat nagsabi na may general na nagdadala ng hukbo para iligtas si Don Ramon. Sino ito? Ang general matapat na ito ay matapang at matapat. Hindi akalain na siya ang anak ni Don Ramon. Mayroon siya, mahihirapan tayo. Ang lahat, bilisan! Abutin bago sumikat ang araw! Opo! Ramon, ang asong bilis mo. Pinagod mong 2 kong kabayo para lang habulin ka. Andres, talagang papatayin mo ako. Paano ang mga tao kung hindi kita patayin? Kung papayagan mo ako ngayon, ibibigay ko lahat ng pera ko! Gusto mo pa akong saktan? Sabi ko na, hindi ako interesado sa pera. Hindi pera? May iba ako maibigay! Ako ang punong tagapayo! Ano gusto mo? Ibibigay ko! Walang kwenta. Ako ngayon ang punong tagapayo. Ligaya! Itali siya! Dalhin sa punong lungsod! Ikulong! Ang lumapit kay Don Ramon, papatayin ko! Sino ang magtangkang saktan si Don Ramon? Nandito na ang aking anak. Sino ang magtangkang saktan ako? General Matapat, narito ka nga. Anak, tulungan mo ako! Pinatay ng mga traidor! Kailangang tumakas! Patayin mo siya para maayos ang pamahalaan! Pinangangalagaan ko ang hangganan. Sa gitna ng bagyo at yelo, hindi ako sumuko. Akala ko ang mga traidor ang dahilan ng pagtakas ni Don Ramon. Patayin ang traidor! General, pinapahirapan ng iyong ama ang mga tao. Huwag kang malinlang. Anak, huwag kang maniwala. Ang aking puso ay para sa bayan. Matapat ako. General, narinig ko ang iyong pangalan. Pinatay mo ang 6 na pinuno. Nakuha mo ang pinuno ng bansang ginto. Hindi ka nahikayat ng malaking halaga. Kitang-kita ang iyong katapatan. Huwag kang malinlang. Binigyan ako ni kamahalan ng espadang hari. Anak, huwag mong kalimutan ang pagligtas ko sa'yo. Patayin mo siya! General, huwag makimpula. Fier nagligtas sa akin. Hindi ko siya masisiraan. Hindi mo siya maaaring dalhin. Maliban na lang kung si kamahalan mismo ang mag-utos. Kung iba siya, nasisiraan ko na siya. Ngunit ikaw, gusto mo ng utos. Ipapadala ko. Anak ko, ano pang hinihintay mo? Siguro'y nagsisinungaling siya kay kamahalan. Huwag magpatalo! Huwag magalala, Ama. Ikaw ay matapat. Kamahalan ay maghuhusga ng batas. Matapat? Maniniwala ka ba sa sinabi mo? Palusot! General, ipinadala ko na ang utos ng hari bilang patunay. Kapag dumating, siya'y mamamatay. Itong lason na ito! Ama, ano balak mo? Tulungan mo ako. Tawagin mo si Juan. Ama, lalasunin mo si General Matapat. Makinalam. Makinala. Anak, siya'y ampun lang. Ikaw ang tunay kong anak. Kung makakuha si Andres ng utos ng hari, tayo'y mahuhuli ng mag-ama. Wala na tayong pag-asa. Ginagawa ko lahat ito para sa iyo. Anak, alam mo na. Bibisan. Opo. Sino yan? General, nainip ka ba? Maginom tayo. Banal ng Timog, makikipag-inom din sa katulad ko? General, narinig mo na ba ako? Pinamigay mo lahat ng ari-arian para sa mga tao. Nasa hangganan man ako, ang pangalang Andres. Ay, kilala ko na. Kilala din kita, General. Ngunit may tanong ako. Bukas dumating ang utos. Sigurado ka bang protektahan pa rin siya? Siya ang nagligtas sa buhay ko. Ngunit pinahirapan din niya ang maraming tao.
Walang katotohanan! Paano magagawa ni Don Ramon ang ganitong kasamaan? Kuya, tawag ka ni tatay sa kanyang silid? Sige. General. Pinatay niya sa lungsod ang dalawang tunay niyang anak. Wala kang halaga sa kanya. Huwag mong siraan si Don Ramon. Si Don Ramon, paano ako saktan? Sana hindi. Ama, tinatawag niyo po ako? Umupo. Anak, tanong ko lang, kung makakuha si Andres ng utos ng hari na arestuhin ako, ano ang gagawin mo? May tapat sa bayan. Hari maghahatol. Hindi niya makukuha ang utos. Paano kung naloko si kamahalan? Sasama ako sa ama sa punong lungsod para ipaglaban ang katarungan. Naiintindihan ko. Halika, uminom tayo ng alak para ipagdiwang ang pagsasama natin. Anak ko! Oh no! Lason ng alak! Ama, tumakbo! Anak, sana hindi ka masyadong matapat. Huwag mag-alala. Ipaghihiganti kita. Tumulong! Si Andres, kasama ang tulisan, pumatay ng inyong general. Anak ko! Anak ko! Anak, bakit ka naniwala sa traidor na si Andres? General! General! Mga mandirigma ang traidor na si Andres pinatay. Ang inyong general, sasama ba kayo sa akin? Habulin ang traidor, maghiganti para kay general. Maghiganti para kay general! Maghiganti para kay general! Magaling! Habulin ang traidor! Andres, sinamahan mo ang mga tulisan ngayon. Maghihiganti ako para sa anak ko. Hayop ka! Ginawa ni general ang lahat para sa iyo. Huwag kang magsalita ng walang katotohanan, mga mandirigma. Patayin siya! Espadang hari ang hawak ko! Ang lumaban ay maghihimagsik! Bilisan niyo! Mas bilis! Si Don Ramon ay matalino. Takot ako na may mangyari kay Andres. Prinsesa Regina, kailangan po ba kayong maghatid ng utos ng hari? Siya ang aking mapapanggasawa. Mahalaga ba siya? Ilang oras pa? Malapit na po. 1 oras na lang. Mas bilis! Nandito ang espadang hari. Ang lumaban ay rebeldeng tao. Bakit? Naninginig kayo sa espadang hari? Nakalimutan na ba ninyo ang dugo at luha ng inyong general? Ikaw ang pumatay sa general. Huwag kang magbaliktad ng katotohanan. Huwag ka na magsalita. Gusto mo ang aking posisyon. Pumatay ka ng anak ko. Mga mandirigma, maghiganti kayo para sa general. Ako ang mananagot sa lahat. Maghiganti para sa general! Maghiganti para sa general! Taigo! Don Ramon, kung saktan mo si Andres, papatayin ko ang lahat ng iyong kamag-anak. Prinsesa Regina. Nandito ang utos ng hari. Wala ba kayong tatalikod? Nandito ang utos ng hari. Malapit nang mabunyag ang iyong kasinungalingan. Andres, kaaway ng bayan! Naloko mo si Kamahalan at Prinsesa Regina, pero hindi mo ako maluloko. Hindi mo maluloko ang mga mandirigma. Peke ang utos ng hari. Maghiganti! Naglaban si general na yon ay pinatay ng traidor. Kung hindi natin ipagtatanggol si general, walang hustisya. Maghiganti! 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 Don Ramon, hindi mo susundin ang utos ng hari? Gusto mo magrebelde? Alam mo ba, may libo-libong sundalo ng hari sa likod ko? Kung lumaban ka, mamamatay ka! Prinsesa Regina, hindi ko magawa. Pinatay ng traidor ang aking anak. Hiling ko lang, hayaan ninyo akong patayin si Andres. Patayin si Andres? Ako ang papatay sa'yo! Itay, kung dumating yung sundalo ng hari, tapos na tayo. Umalis na tayo at kontrolin ang hukbo.
Mga mandirigma, dala muna ang bangtay ng aking anak pabalik. Andres, ipagihiganti ko ang aking anak. Ipapapatay kita ng walang buhay na matikira. Andres, maghihiganti ako sa iyo para sa anak ko. Isasabog kita sa 1,000,000 piraso. Alis na. Walang hukbo ng hari sa likod ko. Umuwi ka muna. Ako na bahala. Ginoong, Andres, ano ba yung gagawin natin? Umuwi at ipatawag ang hukbo. Gusto kong si Matandang Ramon, walang libingan. Mga mandirigma, may traidor, kasabwat ang tulisan. Pinatay si General. Maghihiganti ba tayo o hindi? Magaling! Buksan ang pintuan para sa hukbo ng ginto. Don Ramon, ito ay pagtaksil! Walang hiya! Nakalimutan mo na ang paghihigante para kay General? Hindi po. Hindi ito pagtaksil. Gagamitin natin ang hukbo ng ginto para maghiganti kay General. Nakalimutan na ba ninyo ang kabutihan ni General? Hindi po namin nakakalimutan! Magaling! Buksan ang pintuan para sa hukbo ng ginto. Nawala ng bantayan, pumasok ang hukbo ng ginto. Paano nabigo si General Matapat? Kamahalang General Matapat ay pinatay ni Don Ramon. Ang namumuno ngayon sa hukbo, si Don Ramon. Kaya't pinapasok niya si Don Ramon? Opo. Walang hiya! Papatayin ko ang lahat ng kanyang kamag-anak! Kamahalan, payagan niyo po akong lumaban. Akong hahabulin si Don Ramon para maghiganti kay General. Huwag po! Hukbo ng ginto ay malakas! Oo nga. Maraming taon na natalo tayo sa bansang ginto. Kamahalan, bigyan niyo lang po ako ng kagawaran ng gawaing bayan. 100% akong sigurado. Ano ang iyong paraan? Ako'y gagamitin ang lahat ng yaman at pag-iisip ng mga general para gumawa ng sandata ng kinabukasan. Ano ang sandata? Kamahalan, malalaman niyo po yan. Ulat, General! Patay na lahat ng sundalo na malinis na ulap. Ilantad ng 7 araw pagkatapos, ipakain sa mga aso. Opo! Ang maputing ipon ay pumipili ng sangha. Don Ramon, ginawa mo ang tamang desisyon. Ang matalino ay sumusunod sa agos. Ako po ay laging sumusunod dito. Meron ka, Don Ramon. Ang malinis na ulap, walang lihim sa akin. Sa pagkakuha ng malinis na ulap, ikaw ay magiging mataas. Salamat, Pinuno. May isa pa po akong hiling. Sa pagkakuha ng malinis na ulap, ibigay niyo po sa akin si Andres. Sino? Andres! Gusto kong kainin sa buhay. Kahanga-hanga ito! Oo nga. Alam ninyo, kayo ay mga dalubhasa. Kung matapos ang sandata, maliban sa mataas na posisyon, bawat isa ay makakatanggap ng 500 milyong tael ng ginto. Gagawin namin ang lahat para matapos ang sandata! Ginong Andres, napakamahal ng sandata. Kung magpatuloy ito, kahit ang pamilyang De La Cruz, hindi na makayanan. Responsibilidad ng lahat. Lalo na, binigyan ako ni Kamahalan ng posisyon. Kung mawala ang malinis na ulap, para saan pa ang pera ko? Binenta ko lahat ng maibebenta para gawin ang sandata. Mga kaibigan, ilan pa ang araw para matapos ang sandata? Kung walang limitasyon, 2 araw lang. Magaling. Sabihin sa kanila, 2 araw mula ngayon, walang makakauwi sa kanila. Nawala ang malinis na ulap, parang papel lang. Walang tigil akong sumulong. Walang kalaban-laban ang mga ito. Ang pangunahing general ay matalino. Normal lang na natalo ang malinis na ulap. Salamat sa impormasyong ibinigay mo. Mula sa ruta ng hukbo hanggang sa ugali ng... Malinaw mong sinabi, matapos natin ang malinis na ulap, sasagutin ko ang lahat ng hiling mo. Salamat, General. Pinuno ng sandatahan, may sulat si Don Andres. Maglaban daw sa kapatagan 2 araw mula ngayon. Magaling.
Gusto nilang mamatay. Ipabatid sa lahat. Maghanda na. Sunugin ang malinis na ulap. Di ba ngayon ang laban? Bakit walang sundalo ng malinis na ulap? Saan sila napunta? Takot na kayo sa general. Siyempre naman, ang hukbo ng ginto ay matapang. Hindi kayang talunin ng malinis na ulap. Okay lang ba si Andres? Kamahalan, huwag mag-alala. Hindi lalaban si Andres kung hindi sigurado. Magagawa ni Ginoong Andres. Kung siya ang puno ng angkan, magagawa niya. Na yon? Ipapakita namin sa inyo ang lakas ng sandata ng malinis na ulap. Atake! Fire! Tulong! Ang paa ko! Ang paa ko! Patuloy na bomba! Ano itong sandata? Suko na kami! Patay na si General! Suko na kami! Suko na kami! Mga mandirigma, natabunan na ang hukbo ng ginto. Sunod sa utos ko, hatake na! Patayin! Hindi na ako tatakbo! Don Ramon, sa wakas, nasa kamay mo na ako. Andres! Ginoong Andres! Don Andres, kung papalaya mo ako ngayon, maglilingkod ako sa'yo. Gawin ko ang lahat na gusto mo. Okay, totoo ba? Tulungan mo ako sa isang bagay. Ano? Mamatay ka. Sa wakas, natanggal na ang magnanakaw na ito. Ginong Andres! Ginong Andres! Ginong Andres! Andres! Lola ng angkan, tapos na? Anak, binigyan ka ng tagumpay sa aking pagsubok. Sinabi ko na, ang ginawa mo ay mas mahusay kaysa sa aking inaasahan. Bakit? Ayaw mo nang umalis? Lola ng angkan, ngayon ko lang naintindihan kung bakit mo ako pinabalik sa nakaraan. Maniwala ka, ang lahat ng pagkikita ay nakatakda. Lola ng angkan, hindi mo pa sinasabi kung para saan ang susi na ito. Okay ka lang? Kayo,